Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Sumayin. Ngayon po ay ikalimang linggo na ng ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos,
Iyuko natin ang ating mga ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyapon po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaki, kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkulin ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay, ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. At sina Felipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia. Isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging ang mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng tumuwid, dapat na magsaya. Nang tuwid, dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurin, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa, awit ng saliwan. Tugon. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon, tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Tugon. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaan sila ay mamatay. Kahit magtagutom sila'y binubuhay. Tugon. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon
sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit, sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapat ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magsitayo po tayo lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Kung di gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko na kayo sa kinaroroonan ko at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat papunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon.
Panginoong Jesucristo. Makiupo na po tayo. Pakibati ang katabi mo, pakitanong mo sa kanya, saan ka ba umuuwi? Lahat kayo halos taga dito sa Tagalog area. Ang mga brothers natin, taga Indonesia. No? Tatlo po sila. Si Brother Ron po ang sakristan, taga may BMA, malapit kila Santos. Si Kerubin, taga Agno. No? Doon siya umuwi. Sa Ebanghelyo natin ngayon, John chapter 14 verse 2, sinasabi ng Panginoong Hesus kung saan tayo talaga uuwi. At sabi niya, sa bahay ng aking ama, maraming silid o kwarto. Ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Anong ibig sabihin nun? Sa Panginoon tayo uuwi. In short, ang langit ang ating tunay na tahanan. Pwede bang pakiulit yun? Ang langit ang ating tunay na tahanan. Kayo naman, ang langit ating tunay na tahanan. Pero kapatid, ang tanong, kamusta ba sa bahay ninyo? Kamusta ang tahanan ninyo? Langit ba yun? O baka impyerno? Baka ang ating bahay ay hindi tahanan. At kapag sinabi nating tahanan, anong ginagawa doon? Doon ka titigil, umiyak. Di ba yun ang sinasabi natin pag mayroong batang umiiyak? Tahana. Tahanan. Baka ang ating mga bahay ay hindi tahanan kung hindi tirahan lang. Ano ang nangyayari pag tirahan lang? Nagtitirahan, nagsasakitan, nagbubugbugan, nagmumurahan, at hindi nagmamahalan ang mga tao sa loob ng tahanan. Kung ganon, hindi yun langit. Impyerno nga yun. Meron po ako ditong dala, no? Dalawang salitang Ingles. Pakibasa nyo nga po, sabay-sabay. Haven. Ano ibig sabihin ng haven? No? Masisilungan, bahay. No? Ito naman, pakibasa, sabay-sabay, salita sa ilalim. Heaven. Meron po ba kayong napansin? Alam nyo na kung ano yung heaven, di ba? Kalangitan o langit. No? So madaling sabi, haven, tahanan, heaven, kalangitan. Napansin po ba ninyo, anong letra ang idadagdag natin sa haven para maging heaven? Kulang ng letter E. O, ngayon, meron akong dalang tatlong letter E para ang ating mga tahanan ay maging kalangitan. Unang letter E, pakibasa nga, sabay-sabay. Ano ibig sabihin ng empathy? No? Pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang manhid. Pakisabi sa katabi, huwag kang manhid. No? Upang ang ating mga tahanan ay maging kalangitan, dapat meron tayong empathy. Yun po yung naiintindihan natin, nauunawaan natin yung pinagdadaanan nung kasama natin sa bahay. Nakita mo ba na yung asawa mo, naramdaman mo ba na yung asawa mo pagod na, gabundok ang nilalaban, paplansyahin pa. O pero ikaw, mister, nanonood lang ng TV. O kaya naman, ikaw ang asawa, pagdating ng asawa mo sa trabaho, dapat ramdam mo na, pagod yan, galing sa construction, sa factory. Ano gagawin mo? Sisigawan mo pa. Kulang ang sweldo. Kung ganon,
hindi yun empathy. Hindi natin nauunawaan, hindi natin naiintindihan yung pinagdadaanan ng ating kasama sa bahay at kasama sa buhay. Dapat marunong tayong umunawa, magpasensya, at hindi tayo manhid sa isa't isa. Ano ang aral? Dapat ramdam mo. Ikalawang letter E, para ang ating mga tahanan ay maging kalangitan. Pakibasa niyo nga po sabay-sabay. Encouragement. No, pakisabi mo sa katabi mo, lakasan mo ang loob mo. O, sa kabila naman pakisabi, kaya mo yan. Upang ang ating mga tahanan ay maging kalangitan, dapat hindi tayo sumisira ng loob ng isa't isa. Dapat ang ating tahanan ay hindi tirahan, walang bugbugan, walang sakitan, walang murahan. Ewan ko nga ba, bakit pag may nagmumurang politiko o presidente ng Pilipinas, tuwang-tuwa tayo. Papalakpak pa. PI, palakpakan. The Catholic Church is shit. Tae daw ang simbahang Katolika. Palakpakan. Tapos nagbe-Biyernes Santo tayo, makadeboto tayo ng Nazareno, nagsisimba tayo dito sa San Isidro. Ang sabi ng Pangulo dati, anong klaseng Diyos yan? Nagpapako sa krus? Stupido. PI. Palakpakan. Bakit pati ang Diyos minumura? Tapos sasabihin natin, Katoliko tayo, Kristiyano tayo. Kung sa Diyos, minumura na natin ang Diyos, paano pa kaya yung mga kasama natin sa bahay? Lahat pwede nang murahin. At sinasabi ko na to sa inyo dati, ingat kayo sa sasabihin nyo dun sa tao, sa bata, dahil lumalatay yan, nagmamarka yan, bobo ka, tanga ka, wala kang kwenta, tamad ka, malandi ka. Anong mangyayari dun sa bata? Lahat ng sinabi mo, ayun, sasabog. Hindi niya yung makakalimutan. Lagi niya yung matatandaan. Kaya mga kapatid, kung sa atin ang gagaling yung mga salitang yun, wisit ka talaga, wala kang kwenta, tamad-tamad mo, munyo ka. Baka tayo yung munyo. Kasi ang demonyo, nagpapahina ng kalooban, discouragement. Hindi encouragement. Kaya para maging kalangitan ang ating tahanan, dapat meron tayong encouragement sa isa't isa. Mahalin, huwag murahin. Huwag saktan, kundi alagaan. Ikatlong letter E, para ang ating mga tahanan ay maging kalangitan. Pakibasa po sabay-sabay. Enlightenment. Pakisabi mo sa katabi mo, gabayan mo ako. Para ang ating mga tahanan ay maging kalangitan, dapat inaalalayan natin, pinapaalalahanan, ginagabayan, pinagsasabihan natin ang isa't isa para hindi tayo mapahamak. Kaya nga maganda yung ginagawa natin sa parokya natin, yung buklo dasal. Yung mga bata, tinuturuan natin magdasal. Sa murang edad, imumulat natin sila, sino ba ang Diyos? Ano ba yung mabuti? Ano ba yung tama? Ano ba yung totoo? Kasi pag ang nakikita lang nila sa bahay nila, bugbugan, murahan, sakitan, may umiinom, pag nalasing ng bubugbog,
Pag nalasing, nagmumura, nagwawala, ano ang asahan natin sa bata? Mamumuhay sa kadiliman, hindi sa kaliwanagan. Enlightenment. Ano nga yun? 3 letter E para ang ating mga haven, ang ating tahanan ay maging heaven. No? Isa-isahin na, no? Mag-quiz na agad si Father. Bigyan natin ng kodigo, no? O, pakibasa, 3 letter E, empathy, encouragement, enlightenment. Kapatid, hindi na natin hihintayin ang kamatayan bago tayo mapunta sa langit. Pwede na nating simulan ngayon na. Gawin nating kalangitan ang ating mga tahanan. Amen. Magsitayo ang lahat, dasalin natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, ikinanganak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ikinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpagkasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nalaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay ng muli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pa rin ito at huhukom sa nakabubuhay at mga patay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli at mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa bawat kahilingan inyong isasagot ng malakas. Panginoon, gawin mong kalangitan ang aming tahanan. Panginoon, gawin mo kalangitan ang aming tahanan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, relihiyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong kalangitan ang aming tahanan. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong kalangitan ang aming tahanan. Para sa mga nagugulumihanan, nakararamdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong kalangitan ang aming tahanan. Para sa mga Dominican family at sa mga pamilya ng ating mga kapatid na Dominiko, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong kalangitan ang aming tahanan. Makarating nawa sa silid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating na mayapa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong kalangitan ang aming tahanan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong kalangitan ang aming tahanan. Kapag naming Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Gawin mong kalangitan ang aming mga tahanan. Unawa namin at damhin ang nararamdaman ng bawat isa. Nawa ay palakasin namin ang loob ng isa't isa. At nawa ay gabayan at akayin namin ang isa't isa patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen.
Magsip. Ngunit tanggapin ang hanay-ngay ko, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon nanalig, nagmamahal sa'yo. Ay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Anak na nagmula sa isang langkay na ubas, inuni nagbibigay ng nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasala mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay sering umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, ilang malang dahain ito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni Santo Domingo de Guzman na aming patron, San Isidro Labrador at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Kaya pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas na loob.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos. Nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Nalagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob sa amin ang Mga kapatid ko, narito si Heso Kristo, kasama natin siya ngayon. Siyang magpapatahan sa atin sa tahanan ng Ama sa Langit. Mapapalad tayong inaanyayahan niya ngayon sa kanyang banal na biging. Tayong lahat. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lahat ng mga magkukunin niyo at kumilala po tayo. At sasagot po tayo ng Amen na malakasan. Amen po. bawat huni ng ibon sa pag-iip ng amihan. Wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga sa nanlamig kong kalamnan. Init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, Ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay. Kailan pa man ipahintulot mo ako'y mapahandusay.
naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Malapit na po ang piyesta ninyo, no? Ang piyesta po ni San Isidro ay lagi ay 15, no? Pero inuusod niyo po ba ng linggo? Tama po ba? Yes, Father. Inusog po nila So, ibig sabihin, bibilang po kayo ng mula 17, dapat may 9 na araw po kayong rosaryo tsaka nobena dito po, no? So, yun po yung magsisimula. Mahina ako sa math. 1, May 8 daw, Father. 2, 3, 4, May 5, 8 po. 6, 7, 8, 9. May 8 May po. 8 to 16. Simula ng inyong May 8 nobena. na hindi nobena. Kayo na po anong oras po kayo magro-rosaryo at nobena? Ano po? Pag-usapan na lang po, no? I-announce po para yung mga kapitbahayan makasama pa rin sa rosaryo at sa nobena po. Tapos po ay may misa kayo dito ng 17 po. Okay po? So, kasama ulit natin ngayon ang tatlo naming seminarista, no, si Brother Jojo. Tayo ka. Palakpakan natin si Brother Jojo. Si Brother Adi. Saka si Brother Debalco. So, hanggang next week po sila, kasama niyo sila sa fiesta ninyo, no? At yan po ay parte pa rin ng kanilang ginagawang exposure, no, sa ating mga kapilya, no, para makilala nila ang ating parokya, makilala nyo rin po sila. No? Salamat po sa ating mga tagabasa, sa ating commentator, sa ating lay minister, sa ating sakristan at ang ating cameraman, aming DSMC, conductor pa, tagabasa din, no, si Brother Kerubin. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Naway pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo at gawing kalangitan ang inyong tahanan. Salamat sa Diyos. Aya't ihayag, purihin siya, at ating ibon niya, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papuri. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Alleluia. At isigaw sa lahat, kalinga niya'y wagas. Kayong lukha, Lahat po na nagsimba, basta na po dito sa harap, picture sa inyo ay dapat. Thank you, Father Simon. Maraming salamat. And good morning po. Sabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niyo ang music, hindi ng bituin. Liwanag ng Diyos, sumaari. Langit at lupa. Kasama yung birthday celebrant nandito sa gitna. Time check po mga kapatid, 2 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. And on that note, tayo po ay dediretso na sa message ng ating birthday celebrant, no? Yay! Ayan, so lahat po tayo. Bluetooth disconnected. Dapat hindi kayo ng upuan, harapan. Hindi ka muna upuan kayo.
Yes! Kasi si Carvin, Okay lang. Ito, Father, si Benny John po. Birthday niya po ngayon. Marami pala tayong may birthday ngayon. Si Gina, saka si Kuya Romy, sabay-sabay natin sila awit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you! Happy birthday to Hep hep! Hooray! Hep hep hooray pa. Okay. Woo! Success na. Oo naman. Ayan, natapos din ang birthday special ng ating kasamang celebrant ngayon. Patanda yung picture. Happy birthday, Benjan! Patanda yung picture ko. Ayan, since Nakikita maraming ko lang. mga bumati kanina habang nakaprograma ako, may message ka ba? Thank you sa inyo. Yun lang? God bless sa inyo. Sana Ano? sana pagpalain kayo ng Panginoon. Yes! Alright. So, yan po ang kanyang mensahe sa inyo mga kapatid. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa loob ng 3 oras na pagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong umaga.